The Pod Network Entertainment. Yun naman talaga ang gusto ng mga empleyado, ng mga immortal, to do what they love to do. Yun naman ang goal talaga, di ba? Kung meron talagang goal ang mga immortal is yung kumita ka ng pera na wala kang ginagawa. Yun talaga yung ideal. Pero, alam mo na, pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, para ka nang di nagtatrabaho. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, career coach and Upwork expert. Zar, Happy New Year! Happy New Year! Ang topic natin ngayon, New Year, New Job. Bakit maraming mga empleyadong naghahanap ng bagong trabaho nung end of 2024 para sa 2025, itong bagong taon, bago na yung kumpanyang pinapasukan nila. Pero bagong lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment, rate the podcast, and answer our poll questions. Tapos join our Discord group and Facebook group. Follow nyo rin kami sa aming mga personal social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Stanley Chi and syempre si Zar sa kanyang LinkedIn account. Zar de los Reyes 1. Meron kaming Suplado Motors. Mag-subscribe po kayo dyan. Nasa Julius and Tintin kami every Thursdays sa 1PH. 4 p.m. yan. Okay. Zar, New Year, New Job. Nung empleyado pa ako na nasa advertising agency, ginagawa ko yan October pa lang. Naghahanap na ako ng trabaho sa Job Street. Tama naman. Kasi sometimes it takes a month to up to 3 months or more to get a new job. Hindi. So tama lang na October ka nagsa-start. Oo. Tsaka syempre, sayang yung Christmas party and then the 13th month and then the employee evaluation. Medyo nice na kasi yung atmosphere pag magpapasko. So pag nag-resign ka, end of the year nag-resign, siguro December nag-resign ka para end of the year bago na yung pinapasukan mo, it's a new challenge, new atmosphere, bago lahat. Fresh, no? Fresh start, new beginnings, di ba? Kung ano man ang tawag nila dyan. New boss, new office mates, bagong pakikisama. Everyone's excited to work after the holidays, no? And siguro yung iba naman, they want a new challenge or a different type of job na that would maximize their skills kasi baka mamaya yung iba naman nagtrabaho sa isang kumpanya para makapasok lang, para magkaroon ng experience. Pero ang dream company niya yung in-applyan pala niya nung per months. Ako, for this year, bago yung position ko. Hindi na ako senior recruiting manager. So, bago na yung role ko, bago na rin yung setup ko, wala na akong team. So, ako na lang mag-isa. Imagine mo, since 2013, imagine mo, ako, may direct reports ako. Tapos biglang wala na. So, ako na lang mag-isa. So, it's a new role. What do I feel about it? It's very fresh. Kasi ako na nga lang mag-isa. Intindihin ko na lang sarili ko tsaka yung mga projects ko and that's it. Nakakatuwa kasi the employees in their 20s, they job hop. Hindi pa nila alam yung gusto nila. No? In their 30s, they're starting to build their career. Nakaipon sila, they get their higher salaries. When they job hop, it's because of the sweldo na talaga na super laking ino-offer sa kanila. When you're in your 40s or pataas, ka na gusto mo routine na Hindi ka na yung palipat-lipat. Nasa medyo managerial, gusto mo CEO ng level ka na. Gusto mo ng... Well, hindi naman yung lahat. Yung sanay ka na, no? Yung hindi sanay naman ka na sa lahat ginagawa mo. umaabot ng managerial or senior level or C-level, di ba? Pero at least ako, kasi nasa 40s na ako, di ba? Let's not call it C-level Kumbaga parang bossing level na. Kasi pag sinabi mong C-level, nasa baba nung below C-level. Di ba? Gets ko yung joke mo. Pero sana congratulations, Zar. Let's call it na boss level na, CEO, sige, ganyan. Boss level. So yung yung mga ganon, pag nasa 40s ka na,
Ako, nafe-feel ko, sa totoo lang, ang gusto ko lang kumita ng ng enough at this point. Wala na akong career goals talaga. Like, hindi ko na iniisip na, hindi ko gustong maging CEO, hindi ko rin gustong maging senior director or whatever. Ayoko na ng ganon. Yun ang nafe-feel ko. I guess it depends kung, kasi malaki na yung anak mo, nagawa mo na na-achieve mo na yung mga dapat mong ma-achieve, no? Pero sa akin, bilang long-time freelancer, and dahil nga nasa hosting ako, entertainment, I want other things na ginagawang bago. Halimbawa, new show, new events, new challenges na gagawin, new format ng show, ganyan. Ako dahil 14 years na ako, 15 years na ako sa recruiting, gusto ko naman mag-try ng same, ibang bagay. Although it doesn't necessarily it doesn't have to be a managerial position. I'm okay with starting from scratch. Pero gusto ko naman ng ibang bagay. Like, for example, gusto ko mag-videography or social media. Ganon. Or ibang field naman. Mag-developer ako. Kasi, di ba, nag-graduate nga ako ng Amazon, sa Amazon Web Services. So, ganon. I'm not aiming for a higher position. I'm more aiming for something na non-stressful. Well, hindi naman maiwasan yung yung stress eh. Pero at least yung something that I would love to do. 'Di ba? At saka matagal na ako sa recruiting, 14 years. Yun naman talaga ang gusto ng mga empleyado, ng mga immortal, to do what they love to do. Yun naman ang goal talaga, 'di ba? Kung meron talagang goal ang mga immortal is yung kumita ka ng pera na wala kang ginagawa. Yun talaga yung ideal. Pero, alam mo na, pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, para ka nang di nagtatrabaho. Etong sinasabi namin New Year, New Job, yung pang-angat ng karir, it's not for everyone. Yung iba, kontento na sila na employee sila. Iba, gusto nila magnegosyo. So, whatever works for you, sana you challenge yourself to improve more. If you want to climb the corporate ladder, syempre, ilang beses natin sinasabi, upskill, improve your social skills, your presentation skills, kasi nasa rin yun nasa pag-present mo ng idea sa mga bossing, sa mga kliyente. It's how you sell your ideas or your concept or how you sell yourself kung gusto nyo ng mas mataas na sweldo. Yun talaga ang pinaka dyan sikreto. Sana ang mga immortal din would attend workshops on how to personal development, to have more confidence din. I know the Gen Zs are more confident because of the mas mas vocal kung ano yung gusto nilang gawin. Yung mga Gen X, yung mga ibang ibang nasa 30s, 40s, marami doon mahihain pa rin. Oo. Hindi pa rin sila nagsi-speak up kasi nga they were in a culture na if you speak up, bastos ka. When you tell what's inside your mind, what your thoughts, di ba, medyo mayabang. So, you can say it in a way na hindi ma-offend yung mga bossing. Di ba? Yeah, you can learn. We learn from every generation naman. Yung mga Gen Z, they say it ang galing ng mga Gen Z, they say it in such a way na hindi na-offend yung mga boss. Di ba? Yung mga millennials, magaling sila to speak up to tell them, boss, kasi balak ko sana by the time na ganitong taon ako or nasa ganitong edad na ako, eto na yung position ko . Pero imagine mo so ito advice ko, before jumping into a new job, if you're considering a new job, I think this is the best time to evaluate yourself, what you really want to do. Hindi yung very impulsive, ito gagawin ko to or lilipat ako ng work. So evaluate yourself, gusto mo ba talaga lumipat ng trabaho? Gusto mo ba talaga to climb up the corporate ladder or gusto mo lang na chill ka lang, nandyan ka lang sa position mo right now. So evaluate yourself first and huwag maging impulsive. Basta hindi na sacrifice yung health ninyo
at hindi kayo nababurn out, hindi kayo yung parang sobrang yung buong buhay nyo nandoon na lang sa corporate na company ninyo or sa corporate ladder na ginagawa nyo na lahat para umangat, which is yung ginagawa lahat is naninira ka na ng kapwa, wag sanang ganun, or yung nananapa ka na ng kapwa mo, or sana wag ganun. There are ways to climb the corporate ladder na hindi ka namumuliti ka. Mm-hmm. Di ba? Iba na mga kumpanya ngayon, magaganda na. Yung mga ibang sinasabi ko, kailangan mo mamuliti ka, depende sa kultura yan eh. Pag nakita nyo hindi maganda yung kultura ng isang kumpanya, you can always look for a different company na swak sa'yo yung culture. Diba? Meron tayong topic nun, culture fit, di ba? Alam mo ngayon, madali na i-research yung mga ganyan eh. Pumunta ka lang sa Glassdoor, mariresearch mo na yung mga yan eh. Alam mo yung Glassdoor? Oo. Ano? Ayun yung website. Oo. Di ba? Akala ko magjo-joke ka eh. Hindi naman literal na Glassdoor. Ano ka ba? Hindi, pero may kita mo yung feedback regarding a company. So, madali na i-research yan. So, yun. Hindi lang yun. You ask around. If you want to work in a company, maghanap ka ng kakilala mo na nagtrabaho na ron or nagtatrabaho ron. Mm-mm. And then, syempre, makichika ka dahil marami namang marites dito. Kumusta naman yung kumpanyang yan? Ano yung kultura dyan? Diba? Kumusta yung turnover? Turnover ratio ng mga empleyado. Pag laging naghahanap ng bagong empleyado yan, laging may nagre-resign, red flag yun. Diba? Either malit magpasweldo, may problema sa benefits, hindi okay yung boss, di ba? Stress yung mga tao. There are companies na they look good on paper, pero pag nandun ka na, parang gusto mo na mag-resign ka agad. Hindi mo gusto yung culture. Oo, pahihirapan ka sa pag-apply, pero pag nandiyan ka na, 2 weeks pa lang, gusto mo na mag-resign. Parang ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho kasi lagi kayo nag-OT. Yun. So, pag-isipang mabuti, huwag padalos-dalos, and good luck sa mga nagbahanap ng bagong trabaho. So there you have it, guys. For Zard de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.